So yun po for today's video susubukan nating i-review o ikutan yung Toyota Vios naman, the King of Sedan. King of Sedan pa rin ba to o hindi na sa panahon ngayon? Sa sobrang daming naglalabasan na bagong sasakyan, ito pa rin ba yung bibilhin mo o iba na? Let's go! Toyota Vios XLE CVT. So sa mga hindi nakakalam, ang ibig sabihin ng XLE ay Executive Luxury Edition. Ang hindi ko lang maintindihan kung bakit naging luxury yung mid-range variant ng Toyota Vios. Yung price niya 908,000. Kung mapapansin niyo, medyo dikit na siya sa Avanza. Kaya mapapaisip ka talaga sa panahon ngayon kung kukuha ka ng 5-seater or kukuha ka na lang ng 7-seater na malaki-laki na. Pagdating sa interior, polyurethane yung steering wheel niya, tapos may media control dito sa may left side. Sa right side naman, meron siyang pang-answer and pang-drop ng call. Kaso lang, parang wala namang gagamit niyan. Yung gauge cluster niya, analog pa rin, pero luxury edition daw. Kaya nakakalito kung bakit naging luxury edition yung ganitong klaseng variant. Ganyan din yung itsura nung 2016 model na Vios ko noon. Pagdating sa dashboard, meron pa rin sila nitong pineke nila na mukhang leather pero hindi talaga. May stitching lang siya pero hard plastic siya. Pagtingin naman sa glove box, thumb pen, okay siya, nakakatuwa. At least kahit papano merong maganda dun sa side ng passenger. Hindi ko kasi na-appreciate itong fabric na armrest niya pero pwede naman atang patungan ng leather. Kung ako sa inyo, papatungan ko talaga agad yan kasi sobrang lakas kumapit ng dumi dyan, lalo na papawisan ka, sisikuhin mo yung part na yan, mahahawakan mo at maiipon yung dumi dyan at possible mag-amoy putok or mabaho. Lalo na kung plano nyong gamitin pang grab or kahit anong TNVS. Sa window control niya, driver side lang yung automatic pero pwede na sa ganitong price range. Nakaka-worry lang yung joystick side mirror control kasi possible mabasa yan kapag ka nagbaba ka ng salamin tapos umuulan. Yung ganitong klaseng window control parang standard na sa lahat ng sasakyan, ganyan talaga yung gamit nila. Ewan ko lang dun sa mga sobrang high-tech katulad ng BYD. Eto isang napansin ko, yung aircon control niya same pa rin dun sa dati pero medyo nabago ng konti. Pero sa tingin ko mas okay yan compared dun sa aircon control ng Fortuner G. Sobrang sama kasi talaga ng itsura nun, hindi ko talaga matake. Nung nagre-review pa lang ako ng kotse, naghahanap na ako kung pwedeng palitan yon. Yung cambio niya, parang ang baba, no? Nabababaan talaga ako sa cambio. Tapos nilagay na rin nila dyan yung cup holder na dalawa na hindi nakakatuwa kasi possible talagang matapunan yung cambio. Kaya sa mga merong Vios dyan na merong cup holder dito, please lang ingatan ninyo, wag nyo nang lagyan ng mga cup. Siguro bote ng tubig, pwede dyan. Na-appreciate ko rin tong side pocket sa tabi ng handbrake. Tsaka nakakatuwa rin kasi meron na siya ditong 12-volt socket. Mas malapit nang makapag-charge yung cellphone mo. Di katulad ng sa 2016 ko dati, nakasiksik lahat dyan sa tapat ng cambio. Nakakalungkot lang din isipin na tinanggal na nila yung cup holder dito sa may aircon vent. Sobrang convenient kasi gamitin yan lalo pag mine-maintain mong malamig yung drinks mo tapos long ride. Sayang talaga, sana naglagay sila ng isang lagayan dyan kahit sa driver side lang para malagyan ng kape or energy drink. Tara, punta tayo sa second row. Testingan natin kung madali bang sumakay. Ito yung isang advantage ng sedan. Sobrang dali sumakay kasi nga hindi mo kailangan pumatong or umangat. Pagdating sa space sa likod, sobrang luwag. Mas maluwag pa siya sa Montero since hindi na-adjust yung second row ng Montero. Parang nakakasikip lang yung storage sa right side ng driver. Pagdating naman dito sa pinto, wala na yung fabric na armrest. Hard plastic na siya. Para sa akin, mas okay kasi mas madali siyang linisin, pupunasan lang. Kaso nga lang, matigas na siya, hindi na siya malambot katulad nung nasa driver tsaka passenger side. Based sa hulma nito, pwede pa rin naman baklasin to at palagyan ninyo ng foam. Kaya pwede nyong in-next project yon kapag kukuha kayo ng Toyota Vios XLE. Balikan natin yung storage sa right side ng driver. Pagbukas ko, sobrang liit. Nagtataka din ako kasi yung Vios 2016 ko dati, hindi naman ganyan kaliit. 4-inch lang yung lapad niya tapos parang wala ka nang mailalagay na gamit. Medyo disappointing to tapos ang pangit pa nung placement niya kasi umaabot siya dito sa second row. Yung uupo sa gitna, possible mailang dyan or magalaw-galaw yan. Tignan naman natin yung kabuuan ng dashboard. Para sa akin maganda.
Futuristic naman yung itsura niya although hindi siya boxy katulad ng mga next gen na sasakyan ngayon. Sa inyo, pasado ba yung ganito? Comment down below naman para malaman ko yung insight nyo. Nagagandahan din ako sa placement ng aircon vent niya kasi wala sa side at wala sa taas ng infotainment screen. Ibig sabihin, pwede kang magpalapad or magpataas ng infotainment screen kapag ka nag-upgrade ka. Very good yun, lalo na marami ng choices ngayon sa online kung anong gusto mong infotainment. Yung side profile ng Vios, hindi nalalayo sa side profile ng Mirage G4. Kaya possible, pagka wala ka ganong alam sa sasakyan, hindi mo maiisip na, uy, Vios yun. Pagdating sa tires, two-tone, nakakatuwa kasi sobrang ganda niya compared dun sa 2016 model. Very aggressive din yung taillight niya pero medyo luma na to. Incomparable sa mga nauuso ngayon na boxy type na taillight tsaka mga line lang na design. Yung compartment niya may suspension na din pala, hindi mo na kailangan maglagay kaso parang ang hina. Pagdating sa trunk space, sobrang luwag. Same pa din dun sa dating Vios na 2016 model. Never ako napahiya sa trunk space na to, lahat kasya. Ultimo mga galon ng tubig na dinideliver ko dati, kasyang-kasya dyan. Ingat lang na huwag matapon kasi merong kahoy yan sa ilalim para ma-access ninyo yung spare tire niya. Pagdating sa front fascia, parang sobrang common na kasi sobrang dami nga talagang bumibili ng sasakyan na to. Ito yung best-selling car sa buong Pilipinas. Actually, nung 2025, 28,000 units sold itong Toyota Vios. Mas marami yon sa total units sold ng Ford dito sa Pilipinas. Ganon kalakas at ganon kasikat itong King of Sedan o pwede na ring tawagin na King of Cars dito sa Pilipinas. Kayo, i-consider nyo bang bumili ng Toyota Vios o hahanap kayo ng ibang unit na pwedeng pumalit dito? I-comment nyo naman yung opinion ninyo dito sa video na to para magkaroon din ako ng bagong idea at knowledge. Kasi sa sariling opinion ko, hindi na ako kukuha ng sedan ulit. Ang gusto ko na talaga ngayon either MPV or SUV para kasya lahat ng gusto kong isakay at mga bagahe. Sa totoo lang, last year, 2025, halos mahabol ng Toyota Avanza yung unit sold ng Toyota Vios na pumapalo ng 25,000. Kaya sa tingin ko in the near future, mapapalitan na itong Toyota Vios bilang hari ng mga kotse. Sa tingin ko talaga MPV na ang choice ng mga tao ngayon. So ayun, hanggang dito na lang muna yung video natin. Pa-like, follow, subscribe naman kung nagustuhan mo yung video natin. Pa-comment na rin ng mga opinion mo tungkol sa mga sinabi ko dito sa video na to. So paano? Hanggang dito na lang. Peace!